Sa aklat po ng Mateo 1, kabanatang 18 hanggang 25. Okay? Okay, yung mga taga rito, kung walang maupuan, doon na po kayo sa hagdanan. Masarap po sa hagdanan, tapos hawakan niyo po yung ulo ng inyong nasa unahan. Okay, Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Ganito ang kapanganakan kay Hesus Kristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatagdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang pinaguutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Binigyan ko ng pamagat na Christmas is. Alam nyo, marami pong kwento patungkol sa Kapaskuhan. Marami pong isip kung ano po ang ibig sabihin ng Kapaskuhan. Ngunit gusto ko pong ibahagi sa araw na ito that Christmas is all about virgin birth. Na ang Kapaskuhan ay patungkol po sa kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. It is a story of God's miracle. Jesus was 100% God and 100% man. Dito ay nagtandem po ang Diyos at ang tao. The Holy Spirit, which is God, and Mary bilang isang tao. Kaya nung ipinanganak si Kristo, 100% God po siya, at 100% man. So gusto ko pong makita po natin yan, kasi hanggang sa ngayon, marami pong reliyon pinagdidibatehan kung si Kristo nga ba talaga ay Diyos o kung si Kristo nga ba talaga ay tao. Pero dito ipinakita, okay, that Jesus is 100% God because He came from God. And He is also 100% man because He came from man. Mula sa babae, mula sa tao. Kaya hindi na po ito dapat pagdebatihan kasi po makita po natin yung miraculous work of God. So love is the motivation of God in sending His Son, Jesus Christ, born of a virgin. Pag-ibig ang dahilan. Pag-ibig ang naging susi kung bakit itong si Kristo ay pinadala ng kanyang Ama upang po ang lahat ng tao ay makabalik sa pinanggalingan ng dahil sa kasalanan, inilayo po tayo sa Diyos. Kaya yung pag-ibig ang naging susi, ang naging daan upang ang tao ay makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig mismo because God is love. So Mary cared Jesus that much because she foresee good future in her baby. Mapapansin po natin na ang mga anak ay mas malapit po sa nanay kaysa po sa tatay.
Dahil siguro sa 9 na buwan na ito po ay dinala sa sinapupunan at hanggang po sa kanyang paglabas, ang unang mukha na nakikita ng bata, kung makakakita man, walang iba kundi ang nanay. Dahil ang nanay po, kaya malapit ang mga bata sa kanila dahil mula po ito sa kanilang sinapupunan. At halos araw-gabi magkasama at patuloy po na inilalagay lagi ng nanay sa dibdib ang bata upang ito'y pakainin. Kaya yung mga nanay, ganun na lang po yung kanila pong pananalangin sa Diyos na yung kanilang babing isinilang, ito po ay talagang hindi lang makakilala sa Diyos, kung di po sumunod sa Panginoon. Kung ang tatay ay lagi pong nagtatrabaho, ang anak po laging kasama ng nanay, kaya yung tandem po ng mag-ina, ganun na lamang po. Kaya di ba may isang awit, ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin, sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina, pag pumanaw upang makita mo, muli kang isilang. Di ba? Kaya ganun po kahalaga si Maria kay Jesus, that even at the brink of death and at the time of Jesus' crucifixion, ang laging isip po niya nanay. Hindi po niya sinabi sa mga alagad na pati yung mga kapatid ko sa laman ay alagaan ninyo. Nanay kagad ang laman ng isip. So Mary cared Jesus that much kasi alam niya that God spoke to him that the baby that was in her womb would someday be the Savior of the world. Alam po niya ito. Then pangalawa, Christmas is all about the Savior. It is the story of the Savior. Ang Pasko ay isang kaparaanan ng Diyos upang alalahanin ang kapanganakan ni Jesus at sambahin ang Diyos. Tinignan ko po sa Google, nag-research po ako sa mga ilang books, pananaw ng mga Bible scholars, and even po Bible teachers patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Sila man ay walang specific day na ibinigay para po sabihin na si Jesus ay ipinanganak sa araw ng ganito, sa buwang ganito. Ngunit ayon po doon sa pagre-research po ng ilang Bible scholars, tinignan po nila ang sitwasyon po ng Israel that time. Tinignan po nila yung tinatawag na 4 season. Ano po yung 4 season? Winter, spring, summer, or fall. Ang sabi nila, hindi po pwedeng ipanganak si Kristo sa panahon ng winter. Kasi sa panahon ng winter, taglamig po yan, kapapadala lang sa akin ni Pastor Nestor Miguel ng kaninang umaga ng sitwasyon po nila sa New York. Pinakita po niya sa akin na yung kanilang sasakyan, balot po ng snow. Kasi winter na po doon. At sa panahon ng winter, o sa panahon ng Tagalog ng winter, taglamig, tagyelo, wala pong pastor na magpapastor doon po sa wilderness o doon po sa bukid, sa ilang, dahil po sa lamig. Hindi rin kakayanin ng mga hayop. Kaya lahat ng mga hayop sa panahon na yon ay nandun lang po sila sa koral at ito po ay binibigyan ng pagkain dahil po hindi pwede lumabas ang mga pastol at magpastol ng magdamag. So sabi nila, hindi pwede ng winter. Pero ayon sa kanila pong pagsasaliksik, ito raw ay panahon ng taglagas, fall. Pero ang fall, o yung autumn, kung tawagin, o taglagas sa Tagalog, ito raw ay sa buwan ng September at October. So probably, ang sabi nila, that Jesus was born
doon po sa pagitan ng September at saka ng October. First 2 weeks ng October and last 2 weeks ng September. So it might even be, ayon po sa tinatawag po nilang Hebrew calendar. Kasi ang Gregorian calendar ay gamit po natin. Pero sa Jewish calendar, iba po ang buwan nila sa buwan po natin. Sa atin, ang unang buwan natin, January. Sa kanila ay Nisan or Kislev, na ito ay pumapatak po sa buwan po ng Marso at Abril. So magkaiba po. Kaya sa pagsasaliksik nila, it's not on December 25. But why is it we celebrate on December 25? Sa atin po, whether pinanganak siya ng December 25 o kung anong buwan po yan, wala pong bearing sa atin. Ibig sabihin, araw-araw, pwede nating i-celebrate ang Kapaskuhan ng Panginoon. Amen. Kasi yun ang mensahe ng Pasko. Ang kilalanin ang pagdating ng Mesyas, sambahin siya at ibigay ang lubos na pagsamba. Ang Pasko ay hindi po isang kalalagayan ng sitwasyon para maghanda ng maraming pagkain at regalo. Kasi pwede rin naman natin gawin yon, na maghanda ng maraming pagkain at regalo sa panahon ng birthday mo o sa panahon ng birthday ng mga mahal mo sa buhay. Nagkakasala ba tayo, Pastor, kung i-celebrate natin ng 25? Hindi. Nagkakasala ba tayo kung i-celebrate natin ng 27? Hindi. O ng January o ng February? Hindi. Mas maganda ngayon, araw-araw Pasko para araw-araw may regalo. Kaso nga lang, magre-regalo ka rin. Malungkot ang Christmas kung walang naliligtas. Kasi yun po ang message ng kalangitan. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumampalataya sa bugtong na anak ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So that's the very essence that all Christians must value, that all Christians must consider. Malungkot ang Pasko kung walang naliligtas. Lalo na kung pamilya. Kasi pag pinag-uusapan ng Kapaskuhan, pinag-uusapan ng pamilya. The unity, reunion, the gathering, and the celebration ng family sa Kapaskuhan. So, ang mensahe ng Pasko is all about kaligtasan. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para may maligtas. Kaya ang tanong, itong mga darating na araw, kaya ba natin i-share ang pag-ibig ng Diyos para mayroong maligtas? Kasi sinamantala po ng dyablo ang kaisipan ng maraming tao. Para sa kanila, ang Kapaskuhan ay hindi lang pagreregalo na kung ano-ano. Dapat ang mairegalo natin ang salita ng Panginoon sa mga tao. Dahil sa ngayon, tinwis na ng dyablo ang kaisipan ng maraming tao na pag Pasko, maraming kababaihan nagreregalo ng katawan. Pag Pasko, ipinangreregalo ang katawan. Na hindi naman sila tiyak kung sila'y nabuntis at pakakasalan. Ang Pasko ay para bang isang paglabag sa batas na kung Pasko, pwede nang maglasing. Kasi Pasko naman. Na pag Pasko, pwede nang gawin lahat ng bagay kasi Pasko naman. Yung iba nga nagpapapatok pa ng baril kasi Pasko naman. One time, nagtanong po ako sa mga pulis. Sabi ko sa mga pulis, kapag panahon ba ng Disyembre, masaya ba kayo? Kasi 24, this coming 24, ay chinat po ako
na para po sa mga pulis. Kailangan magkita-kita kami sa kampo kasi yung chief of police po doon, kamag-anak ko, Karag po rin ang apelido. So magkita-kita po kami dyan, di ko alam kung magbibigay ng regalo o kung manghihingi ng regalo. Sabi ko, kung manghihingi ka, hindi ako pupunta. Kung magbibigay ka, pupunta ako. So the point is, nung tinanong ko, mga pulis, ang number one daw na maraming krimen is lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Maraming nadidisgrasya dahil sa mga paputok, dahil sa mga ligaw na bala, dahil po sa kalasingan, nagkakaroon ng trouble. Kaya ang sabi na pag Pasko, bagong taon, hindi namin lubos na na-enjoy. Wala kami sa family namin dahil nandun po kami sa pag-ooperasyon. Na-twist yung kaisipan ng mga tao patungkol po sa mensahe ng Pasko. Na dapat sana pag Pasko, ang lahat ng kaisipan ng tao gumawa ng mabuti dahil ito yung pag-alala natin, ginawan tayo ng Diyos ng mabuti, ng Kanyang ipadala ang Kanyang bugtong na anak. Para ang tao ay kumilala sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan sa buhay. Malungkot ang Pasko kung may mga sama ka. May mga sama ka pa rin ng loob. Malungkot ang Pasko kung di ka pa rin makapag-move on sa iyong sitwasyon sa buhay. Kasi ang Pasko ay binigay ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng pag-asa. Pag-asa na magtagumpay sa hinaharap, pag-asa na pagtagumpayan ang kanyang nakaraan, at pag-asa na tignan ang future na napakaganda. Nung namatay po ang pinsan ko, naalala ko ang araw na pinakamalungkot sa buhay ng kanyang mamahal sa buhay. Kasi, Christmas nakaburol. At nung nandun ako, tahimik ang kapaligiran. Sabi ko, Auntie, ano pong handa nyo sa Paskong ito? That was in the province. Mga 1980s pa noon yun. Tahimik lang sila at ang sabi nila, bagamat Pasko, malungkot kami, hindi namin ma-enjoy dahil sa ganitong sitwasyon. Pero life must go on. Ang buhay dapat magpatuloy. Kasi marami tayong katanungan sa buhay na hindi natin kayang sagutin. Why God allow all these things to happen? Tanggap naman namin pero bakit sa ganitong panahon? Tanggap naman namin pero bakit sa ganitong sitwasyon? Pero Diyos lang nakakalam. Ang napakahalaga sa buhay ay lagi po natin pasalamatan ng Diyos. Dahil siya pa rin ang dapat masunod sa buhay na ito. So ulitin ko, malungkot ang Christmas kung walang naliligtas. Ang Pasko ay patungkol sa tagapagligtas. Hindi sa kung anumang regalo ang iyong tatanggapin. Last year, ang sabi ko, may matanggap ka man regalo o wala, dapat hindi ka apektado. Dahil unang-una, hindi mo birthday. Bakit gusto mong tumanggap ng regalo, hindi mo naman birthday? Pero kung akong tatanungin nyo, kung tatanggapin ko, oo. Kasi gawin ko rin araw-araw birthday ko. Some short lang siguro yon ng love natin, respeto. Kaya tayo nagbibigay. Kasi out of love. Kung magbigay ka ng regalo, don't expect na bigyan ka ng regalo. Sino nag-expect na bibigyan siya ng regalo? Oh, wala na. Pero sino ang gustong magbigay ng regalo? And lastly, Christmas is all about the Father. Ang Pasko patungkol sa kapanganakan ni Kristo.
It's all about the Savior and it's all about the Father. Nakita ng Ama ang sitwasyon ng tao. Ang tao, hirap makabalik sa Diyos. Nagdesisyon ng Ama na ipadala ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon ng daan tungo sa Ama. Dahil walang ibang daan kundi si Kristo. Diba? Sabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Christmas is also about giving because the Father gave His Son, Jesus Christ. Christmas is all about the miracle working God because when Jesus came, nung dumating si Kristo, ang daming himala na nangyari. And Christmas is also about His virgin birth. Merong isang ina na nag-alaga, nag-ingat, nagpalaki sa ating Panginoong Hesukristo. So nawa lahat ng ito ay maisip po natin na ang Kapaskuhan ibinigay ng Diyos para ibigay sa Diyos ang lubos na pasasalamat at lubos na pagsamba. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang conclusion. Okay, 1, 2, 3, go! Pag pinag-usapan ng Pasko, hindi mo kayang limitahan ang himala ng Diyos na gagawin sa buhay mo. Amen. Kaya pagkatapos ng Paskong ito, simula ngayon, let us all have faith that Christ will do much greater into your life. Hindi mo kayang pigilin ng Diyos sa pagpapalang ipagkakaloob sa iyo ng Lord. Ang tanging meron ka lang ay sabihin mo, Lord, palawakin mo ang pusong ito upang mag-contain o tumanggap ng lahat ng blessing mo. Physically, spiritually, emotionally, financially, and even sa iyong social na buhay. Lahat ng pamilya gusto kong magsama-sama. Sige. Lahat ng pamilya, sama-sama. Yung hindi niya kasama ang pamilya niya, hanapin mo. Yung walang kasama rin pamilya, sama-sama lahat kayo. Sige, lalaki, babae na hindi kasama pamilya, sama-sama kayo. Mga family na magkakasama, sama-sama kayo. Sige. Pwede kayong maris dyan sa inyong kinatatayuan. Form lang kayo ng circle. Sige. Sige, sama-sama kayo. Pakinggan nyo ito. Make a prayer, not a wish. Ha? Pakinggan nyo ito, ha? Make a prayer, not a wish. Ipanalangin nyo na isang araw ang pamilya ninyo makakilala sa Panginoon sa pamamagitan mo. Sa pamamagitan mo. Sige. Someone in the group, okay ha? Someone in the group ang magpe-pray. Because Christmas is a family time. Para sa pamilya, para sa mahal sa buhay, para sa mga kaibigan, para sa magkakapatid. Salamat may Pasko dahil itinakda ng Diyos ang mga araw tulad nito upang i-celebrate natin ang goodness ng Panginoon. Today is your family today. Family day together with Jesus. Sige, pray. Someone would initiate the prayer.
when the Father gave His Son, the Lord Jesus Christ, sabi ng Biblia, there was a joy, an overwhelming joy in the place where the shepherds gather. Masaya sila at ang kagalakan na mayani sa kanilang puso. Dahil sa araw na yon, ito ay isang kapaskuhang masaya. Oh, thank you Lord sa bawat pamilya na narito. Kulang man sila, dalangin ko ang kabuuan ng pamilya. Na ito po, Panginoon, sasamba at kikilalanin ka. I speak healing sa mga broken families today. Kapayapaan ng puso't damdamin. Kagalakan ng kaluluwa. I speak healing, Panginoon, sa mga mahal sa buhay na may karamdaman physical at may karamdamang spiritual sa mga sandaling ito. We speak divine intervention, God's healing, divine mercy upon our loved ones na hindi namin kasama. Lalo na rin mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa o malayo sa pamilya. We speak peace. We speak freedom. We speak an open heaven, that the Spirit of God would be upon them in Jesus' name. And today also, Lord, we speak blessing. We speak protection, divine provision sa bawat pamilya. Mula ngayon hanggang Panginoon, sa araw po, Panginoon, ng bagong taon. Walang mapapahamak, walang magkakasakit, but we will enjoy the goodness of God. Sa bawat tahanan, we speak blessing, we speak salvation, we speak the Savior would be in our homes and in our hearts. Oh, salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.